Ano ito? Hindi ito ang malamig at masamang kontrabida. Siya ang aking malamig na kapatid na babae sa aking mga pangarap. Ano ito? Sobrang nakakatakot ang halik ng ate na parang sibuyas. Isang halik pa. Ang mga daliri ng kapatid na babae ay napakahaba at maganda. Lalawit-lawit ako. At ito na ang ika-siyam na ito. Hindi ko kayang tingnan siya ng diretsyo. Nakakatuwang kinakabahan ang ate. Narinig ko na ang 78 na bagong manlalakbay na pumasok sa iyong mundo. Sila bawat isa ay aking inihatid ng aking sariling kamay. Ang huling alaala ko sa ika-78 na babaeng naglakbay. Narinig niya ang mga mata ng ika-78 na nakadilat ng malaki. Prinsesa Shuxiao. Siya ay isang taong walang pagmamahal mula sa ama at ina, isang kapansanan. Sino man siya, tatanggapin ko na. Bakit siya pa rin? Ito na ba ang malaking kontrabida na masamang babae? Kahit na dinisenyo kong itaboy siya mula sa kaharian. Kidnapin siya at dalhin sa tribo sa kapatagan para sa kasal. Kaya niyang bumalik sa kabisera at patayin ang pangunahing tauhan. Ikaw ay labag sa batas at nagdulot ng pinsala. Magtatamo ka rin ng kaparusahan balang araw. Ako ang panganay na dalaga ng pamilya Shen. May silbi ka sa akin. 78, akala mo talaga ikaw si Shen Wanwu. Ito ang ika-79 na pagkakataon na bumagsak si Shen Wanwu sa aking harapan. Medyo mahilig akong maglaro. Hindi tulad ni 17 na nakaturo sa akin at sinasabing pangit at nakakadiri. Hindi rin tulad ng 53 na dinisenyo ako para sa sarili kong kapakanan. Nakita ako ni 78 sa unang pagkakataon. Iniisip ko na alam ko ang lahat. Hindi ko kayang maniwala na si Prinsesa Shuxiao ay makakapagpatuloy pa. Gusto kong malaman, paano niya ako pipigilang hindi maging kontrabida. Kaya't binigyan ko siya ng maraming pagkakataon. Sobrang dami na ang mga pagkakataon kaya naging matatag ang posisyon ng prinsipe. Tila kaya niyang magmana ng walang pangamba. Iniwan niya ako sa likod. At kasama ang pangunahing tauhan sa isang masayang pagsasama. Matagal na akong naghintay. Naghintay hanggang sa umabot ang grupo ng kasal sa tribo sa kapatagan. Naghintay hanggang sa pinuno ng tribo. Nang ang mga ambisyosong kapatid ay nagpatayan sa isa't isa. Hanggang sa makalimutan ng kabisera ang tungkol sa prinsesa ng paaralan. Sa tingin ko, hindi na siya babalik sa kabisera upang ayusin ang sitwasyon. Kailangan kong tanggapin na talagang ganito siya. Natapos na ang ika-78 na pag-ikot. Pagdilat ko muli, nandito na ako sa handaan ng mga bulaklak. Si Shen Wanwu ay napapalibutan sa gitna. Maraming bituin ang nag-aalaga sa buwan. Naupo ako sa sulok na walang nagtatanong sa akin ngayon. Paano ko haharapin si Shen Wanwu na 17 taong gulang? Pakiusap, prinsesa ng paaralan. Salamat sa prinsesa ng paaralan, Anne. Ito ang nag-alis ng 20 malaking laban ng 6 na taong gulang na pangunahing tauhan. Prinsesa ng aklatan. Ang ganda ng kapatid na babae. Bakit siya ang may karapatan na paluin siya ng 20 beses? Talagang masamang kontrabida siya. Ano ang paraan na ito ng 79? 10,000 hakbang na gantimpala. Walang mali ang pangunahing tauhan. Mabait ang kapatid, masama ang pangunahing tauhan. Bakit siya pinapalo ang 6 na taong gulang na bida at hindi ako? Hindi ba ako kilala ng ate? Bakit siya lang ang binibigyan ng gantimpala? Dapat mayroon din ang babae ng mga bagay na mayroon ang lalaki. 88. Mahal na prinsipe, si Shen Sanyang ay palaging maayos sa kanyang mga galang. Malinis ang puso. Pakiusap, prinsesa, isaalang-alang ang kaunting dangal ni Ginoong Shen. Magbigay ng kaunting dangal kay Shen Sanyang sa pagdiriwang ng mga bulaklak. Ang puso ay tila dalisay. Hindi ko alam kung magkakaroon ako ng ganitong karangalan. Inaanyayahan ang prinsipe na mag-enjoy sa mga bulaklak. Ang kamay ng kapatid na babae ay hindi kamay. Ang mga weeping willow sa tabi ng kangkyaw. Mahaba, puti at manipis. Gagawa ako, gagawa ako, gagawa ako. Wow, ate, may dala ka pang pilak na kadena. Ang ganda, hindi ko kayang hindi makita ito araw-araw. Ang tagapaglingkod ng prinsipe ay mukhang hindi masyadong matalino. Bakit hindi ka makisama sa amin ng mga kapatid? Ihahatid ko na ang ate sa wheelchair. Hawak-hawak ang kamay ng kapatid na babae, nag-aakto-aktong parang bata. Baka ako ay patayin ng ate ko kapag sumakay siya, haha. Hindi ako aalis. Princess, huwag kang magalit. Tahimik sa tabi ng lawa. Bakit hindi na lang ako ang samahan ng prinsesa sa tabi ng lawa para magpahinga? Nilinis ng prinsesa.
Basta't samahan lang ako ng katulong. Huwag guluhin ang katahimikan ng prinsesa. Yun, Layang. Ang hirap ng iyong paghinga. Medyo mabigat ang wheelchair ng prinsesa. Wala akong sapat na lakas. Hindi ako nagmamadali, masyado akong nasasabik para saktan ang aking prinsesa. Ano ang ibig sabihin nito, mahal na Ginoo? Nagmamadali ang alipin. Gusto mo bang dalhin ako sa harap ng paboritong babae ng emperador? Malaking katulong. Si Kinyo ay nagbigay sa iyo ng 100 piraso. Papangako kong palayain ka mula sa palasyo upang makapag-asawa ng isang mabuting tao. At bibigyan pa ang iyong lasing na kapatid ng posisyon sa gobyerno. Basta't iwasan mong mapansin ng iba. Dalhin mo ako sa pinakamalayong abandonadong gazebo. Sabay-sabay na lihim na sirain ang aking wheelchair. Ang pamilya ng alipin ay nahulog. Mangyaring makipag-ugnayan sa kanyang mga espesyal na bisita. Hindi ko na kayang pigilan ang pag-iyak. Ang umiiyak ay may sakit sa ulo. Hinihiling ko sa prinsesa na kaawaan ang alipin. Hindi na ako mangahas muli. Gusto mo bang palayain kita? Papalagpasin kita. Sino ang magpapatawad sa akin? Hintayin kitang mamatay ng 10 taon o 8 taon. Naaalala kita kapag naiisip ko ang tungkol sa iyo. Maawa sa iyo sa mga hindi mo maiiwasang sitwasyon ngayon. Tulad ng ginawa ng paboritong consort na pinatay ang aking ina. Sa halip ay paminsan-minsan niyang binabanggit ang aking inang Reyna. Isang tawag na magandang kaibigan. Ang aking mabuting kaibigan kasama pa ang kanyang anak. Ang kwento ng pangungulila ng ikalawang prinsipe sa nakaraan. Bumalik sa mga nakaraang taon Nasaan na si Yunzu ang naglalakad sa mga kapansanan ng mga ministro? Maingat na hanapin ang mga pagkakamali. Sinuri ko ng mabuti. Natagpuan ng asul na isda. Mas mabuti pang si Shen Wanru ang makahanap dito. Maaari bang imbitahan ang prinsipe na magmasid sa mga bulaklak kahit na ako'y may kapansanan? Mas mabuti pa si Shen Wanru. Shen Wanru, lumapit ka dito. Nandito rin ang mundo. Ang ganda ng pagkakataon, ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Ano itong pag-ibig na natagpuan sa kanto? Namatay sa digmaan na parang kapatid na babae. Isang halik at isang halik pa. Suwabe ba, mahal na Ginoo? Nasaan ang wheelchair ko? Grabe. Sobrang seryoso ng mga sugat sa braso at binti ng kapatid. At ako, nasa isip pa rin ang limitadong edisyon ng battle damaged skin ng ate. Dapat talaga akong mapahamak. Pero gusto ko talaga ang masarap na bersyon ng kapatid na may pinsala. Walang pakialam ang ate, hindi naman niya alam na wala akong moral. Sira na. Ang katotohanan tungkol sa numero 79 at numero 68. Kailangan mo ba ng tulong, Ginoo? Ano ito? Pa-cute na bersyon ng ate ko. Halik. Halika't halikan mo ako ng 100 beses. Ano ang gusto mong makuha mula sa akin? Nandito ako para kay His Highness, hindi para magtalo. Lahat ay nakikinig sa kanyang kataas-taasan. Ngunit una, kailangan nating umalis dito. Paano tayo makakalakad kung sira ang wheelchair ng prinsipe? Ayaw mo ring malaman ng iba na pumatay ka, di ba? Ate, mukhang hihingi ka na sa akin ng yakap. Kaya ko pang umakyat. Saka ko rin kayang yakapin ang prinsipe at umalis. Kaya mong buhatin ang aking katawang ito. Huwag mo akong maliitin, prinsipe. Kahit gaano kabigat ang ate, mahigit 100 libra lang iyon. Imposible namang hindi ko siya maakap. Hindi pwedeng mapahiya sa harap ng ate. Huminga ng malalim 123. Niyakap ko siya. Alam mo ba, Ginoo, ito ang yakap ng prinsesa. Ano ang ibig sabihin ng prinsesa na yakap? Kaya ikaw, prinsesa, ay dapat ganito ang pagkakayakap ko sa iyo. Aking prinsesa. Ha ha ha. Ang saya ng kapatid na babae. Napakalaking palasyo. Walang nagbibigay kay ate ng masarap na pagkain. 79 na magandang lutuan. Ang itsura ng kapatid na nakasandal sa aking mga bisig ay napaka-adorable. Gusto kong halikan siya. Basta nakapikit. Hindi alam ng ate ko na lihim akong lumapit ng kaunti. Mas malapit pa. Malapit na akong humalik. Bakit bigla siyang bumukas ng mata? Kailangan ko bang ipagpatuloy ang halik na ito sa gitna ng lahat? Tingnan mo kung ano ang ginagawa ng aking kaharian. Nababahala ako sa daan. Kung nag-aalala ka, mas mabilis akong lalakad. Sundin ang utos, tunay.
Ang sugat sa binti ng inyong kataas-taasan ay gawa ng ginang. Mga tagapagligtas, sinabi ng paboritong babae kay amang emperador. Siguradong hahanapan niya ng paraan na gamutin ang aking binti. Kaya naman, ang doktor na hinanap ng paboritong babae ay tinanggal ang laman sa aking binti. Ang mga katulong na dinala ng paboritong babae ng emperador. Bigyan mo ako ng iba't ibang sabaw at gamot. At nang ako'y dumating sa harap ng aking ama na puno ng dugo, ngunit hindi pa rin makalakad, ang ama ng emperador ay naglakas loob lamang na banggitin ang pagod ng reyna. Ang hirap at pagmamahal ni Jiang Shangifei. Ayaw kong makita ng iba ang aking mga binti. Kung hindi dahil sa pagbitaw sa akin ni Shen Wanru, ang mga labi ay dahan-dahang dumaan sa aking noo. Hindi ko rin sadyang papabayaan si Ibi na mawala. Shen Wanru, nakita mo ba? Mayroon akong magandang mukha, ngunit wala akong laman. Hindi ako kailanman naging katulad mo. Isang dalagang may malusog na katawan at isipan. Gusto ang malamig na balat at magandang katawan. Bawat hakbang ay may simbolo ng zodiac. Sino sa kabisera ang hindi nakakaalam? Ang iyong tiyahin ay para sa aking mga binti. Naging labis ang aking pag-aalala hanggang sa hindi ako makatulog sa gabi. Dumudugo at humihingi ng tulong medikal. Umalis ka na at maghanap ng ibang katulong para alagaan ako. Kapag natapos na akong mag-ayos, aalis ako ng tahimik. Sandali lang, mahal na Ginoo. Ayusin ko ito ng maayos. Sumpa, Mazeng, hindi mo ako kayang lokohin. Maghintay ka sa akin. Minsan o sa huli, papatayin ko kayong lahat. Nakarinig ba ako ng mga bagay na hindi totoo? Kailangan ko nang umuwi. Ngayon, walang nagmamalasakit dito. 2 doktor at isang ortopedikong balyena. Isang buto ng balyena. Hindi ko alam kung nais ng inyong kataas-taasan na sila ay suriin. Walang nag-aalaga dito. Pinayagan ng prinsipe ang doktor na magbigay ng konsultasyon. Sabihin ko na lang kay His Highness, ito po ang sinabi ng dalaga na sagot ko. Kung may galit ang iyong mataas na kapangyarihan, sundin mo na lang ang sinabi ng dalaga at pagalitan siya. Nagtago ako ng 10 taon. Masyadong matigas ang puso, parang bakal. Bakit pa niya kailangang mag-aksaya ng ganitong pagsisikap? Nagsimula ng sumiklab ang apoy sa kagubatan sa kanluran. Hindi kaya ito ang pinaghandaan ng Diyosa, sabi ng dalaga. Walang dapat ipag-alala ang iyong kataas-taasang. Nagsimula na ang apoy sa kanyang puso. Walang dapat pang sabihin. Alam ko. Inihatid ko ang prinsesa dito. Hindi ba kayo nagpunta sa tabi ng lawa para maglibang? Bakit ang bilis mong nakabalik? Nasaan si Ate Yonshen? Ito ang mapagpanggap na maliit na dalaga na nasa harap ko. Araw-araw ay may halong gamot sa aking pagkain. Habang ako'y mahimbing na natutulog, sinaksak niya ang aking tuhod gamit ang karayom. Sinusubukan akong malaman kung talagang ako'y isang ganid. Sanay na ako. Ngunit matapos ang katahimikan ni Shen Wanru at ang mga pagsisisi na lumalabas, nang makita ko siyang ganito ang itsura. Bigla akong nagalit. Nagmamalasakit ang alipin sa inyong kataas-taasan. Kung hindi masaya ang inyong kataas-taasan, hindi na ako magtatanong. Walang hiya kang alipin na manghimasok sa mga bagay ng aking palasyo. Bumuka ka ng bibig 30. Nabawasan ng tubig ang mansyon. Mangyaring umalis na ang mga dalaga. Nakakatuwa, talagang nasunog ang lahat sa apoy. Pati ang matalim na pangil ng paboritong babae. Sa sandaling ito, lahat ay labis na natatakot. Ang sunog sa mansyon ng pamilya Ma ay nagdulot ng malaking gulo. Si Ginoong Ma ay pinagsabihan ng emperador sa harap ng korte. Nabawasan ng ranggo ang lahat ng mga nakatataas. Ang paboritong consort ay ipinatigil ng emperador. Kunin ang kapangyarihan sa pamamahala ng 6 na palasyo. Ang ikalawang prinsipe ay lihim na nakaranas ng kahihiyan. Kahit ang reyna na si Lifo na matagal nang nasa labas. Tinawag ng emperador na bumalik sa palasyo. At makiisa sa mga gawain ng 6 na palasyo, kasama ang mga prinsesa. Muli kong nakita si Shen Wanru sa Wuchen Temple. Dinala ako ni Lifo sa labas upang magpahinga. Umaasa sa pagpapakita ng kapangyarihan ng badha. Magiging maayos din ang iyong katawan. Kasing edad mo ang iyong ina nang pumasok siya sa palasyo.
Iyon ay dahil sa kanyang maliwanag na ngiti. Mahal na mahal siya ng inyong kamahalan sa kanyang anyo. Kapag maraming ngiti ang tiyuhin, magiging mas maganda ang mga araw. Nakakatawa kung ang Buddha ay makakapagpakita ng kapangyarihan. Kapatulad ng aking ina. 10 taon na parang isang araw na kasama ang emperatrice. Paano nga ba mamamatay si Lifo sa gitna ng pagdurusa kung ang Buddha ay makakapagpakita ng kapangyarihan? Tulad ng isang tao na may malalim na kasalanan tulad ng paboritong concubine. Patuloy na nabubuhay na may mga bulaklak na nag-aapoy. Hindi magpapakita ang Buddha. Kailangan ko lang maging matalim. Maaaring tumago sa liig ng mga taong masama. Naging matanda na ako. Hindi ito dapat sabihin. Suyo, dalhin mo si Xwexiao para maglakad-lakad. Hindi mo na kailangang samahan ako. Tahimik akong nakaupo sa ilalim ng puno. Nakatagilid sa paningin ng lahat. Nais ng Gizengi. Shen na makipagkita. Sinabi na siya ay nakabangga sa prinsipe sa pagdiriwang ng mga bulaklak. Nandito ako upang humingi ng tawad, Dixon. Ito ay isang parusa. Pakiusap, ipaghanda ng prinsesa ng munting regalo ang kanyang kamahalan. Naway magalak ang iyong kaharian. Matinding paghihirap sa loob ng isang buwan. Sa wakas, nagawa ko na ang pinakamainam. Isang buwan na akong hindi nakita ang aking kapatid na babae. Gusto ko nang mamatay. Ang daming tao sa impyernong bakuran. Siguradong hindi ako papayagan ng kapatid kong babae na yakapin. Sinasabi ko, mayroon akong 18 na mga pang-ugnay ng isang malalim na dagat na pugita. Isang pang-ugat ang tatama sa inyo at mahihilo kayo. Ang natitira ay gagamitin ng kapatid bilang mga binti. Maaari bang patawarin ng iyong kamahalan ang guro ng prinsesa noong araw? Nakita mo na ba ang katotohanan? Sabihin mo na gusto mo ako. Bilisan mo at purihin mo ako. Bakit hindi mo pa ako pinupuri? Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gustong mapatawad mo ako. Kinuha ko ang pera ng tatay ko at nakipagtulungan sa isang panday para gawin ito. Ang wheelchair ay para lang sa gusto kong mag-drift gamit ang wheelchair. Haha, ang taas ng iyong pretensyon. Aaminin kong nasira ang bahay ko, nagmamadali na ako. Talagang nagmamadali na. Ate, bakit wala kang sinasabi sa akin? Pinatawad na kita. Nang umupo ako sa bagong wheelchair, naguguluhan pa rin ako. Ito ay isang napakakamanghamanghang karanasan. Mula nang maging may kapansanan, naramdaman ko sa unang pagkakataon kung saan ko gustong pumunta. Parang makagalaw ako patungo roon. Si Shen Wanru ay palaging nasa tabi ko. Paminsan-minsan ay nadadapuan ng gulong ng wheelchair ang mga bato. Sasaluhin niya ang aking balikat upang maiwasan akong mahulog. Miyembro, nasisiyahan ka pa ba? Kung hindi ka nasisiyahan, maaari kong ipagawa ulit ang tao. Ano ang gusto mo? Gusto ko lang sanang bigyan ang prinsipe ng isang regalo. Hindi lang ang wheelchair ang ibinigay mo sa akin. Alam ko ang lahat ng ginawa ni Shen Wanru para sa akin. Pagtatanggal sa mga lumang manggagawa noong araw na iyon. May isang talaan na lumitaw sa aking tindahan. Nakasulat dito ang mga pangalan ng grupong ito ng mga manggagawa. Kung aling panig sila nabibilang. Ang pangalan ng pinakapansin-pansing dalagang buwis ay nakasulat sa pula at pinakamalaki. Mukhang ito ay nag-udyok sa akin na piliin sila. Talagang pinili ko rin. Sa wakas, may utang na loob ako kay Shen Wanru. Normal lang na maglagay siya ng tao sa tabi ko. Ano ang dala ninyong misyon? Ang misyon na ibinigay ng ginang ay ang maging tapat sa iyo. Nagtanong ako sa kanila kung anong misyon ang dala nila. Ngunit sinabi nila na ang tanging misyon ay ang gawing aking amo. Ano ba talaga ang gusto mong makuha mula sa akin? Hindi mo ba alam? Kahit ang emperador na may kakayahang pamunuan ang buong mundo, hindi rin ibibigay sa akin ng emperador ang ganitong wheelchair. Ito ang unang pagkakataon na sobrang sabik akong gumamit. Narinig ang babaeng naglalakbay sa ibang mundo. Kapangyarihan ng boses. Gusto kong malaman, ano ba ang makukuha niya mula sa akin? Bakit hindi ko magawa? Gusto ko lang sanang gumawa ng ilang bagay para sa iyong kataas-taasan. Hindi alintana ang kapalit. Hindi naghahangad ng kapalit. Walang dahilan para maging mabuti sa isang tao. May nais bang sabihin sa akin ang iyong kataas-taasan? Tumingin ako sa kanyang mga mata. Sinasadyang subukan mula sa kanyang tinig ng puso. Hanapin ang nakatagong landas. Talaga bang galing sa bibig ko ang ganitong mga salita? Nagpatawad ako sa aking sarili ng 3 baso ng cola dahil sa aking pagiging malapot. Walang cola sa sinaunang panahon. Matagal na akong hindi umiinom. Kailangan ko na ring maantig sa sarili ko, Je. Simula ngayon, ako na ang pinakamagandang babae sa paglalakbay sa ibang mundo. Hindi na naman nagsasalita ang ate. Ang tindi ng puso mo. Inaalagaan mo ba ang nararamdaman ko? Sobrang katawa-tawa ko talaga. Bawat sandali, hindi ko marinig ang iyong boses.
Talagang nag-aalala ako ng labis. Wala akong naisip na nakakatawa ka. Ako ang nagkamali. Haha, wala nang masabi ang ate sa akin. Ako ay isang payaso. Ako ay isang tuta ng pag-ibig. Ano bang masama sa pagdila? Mabuti ang aking kalagayang pangkaisipan. Woof 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 woof. Laging nakadikit ang aso hanggang sa huli. Mayroon ng lahat. Hindi may tatago sa Emperatrice ang tungkol sa wheelchair. Nakita ng reyna na ako ay nakaupo sa bagong wheelchair. Hindi na katulad ng dati ang kanyang pakiramdam at kapayapaan. Mukhang hindi na angkop ang lumang wheelchair sa iyo. Walang pagkakaiba sa bago at luma. Wala namang silbi. Sige na. Mayon ang pagsasalo-salo sa mga bulaklak. Nakapunta na ako sa gubat ng mansyon ng Ma. Bakit sa tingin mo ay maayos ang gubat na iyon sa loob ng 15 taon? Bakit biglang nagliyab ang apoy? Noong araw na iyon, abala lang ako sa pagtingin sa mga bulaklak. Ngunit ipinadala ng reyna ang isang dalagang tagapaglingkod na si King Yu upang imbitahan ako. Dumaan siya sa gubat na iyon nang dumating siya. Napakamaingat ng pagkakalagay ni Shen Wanru ng apoy na ito. Hanggang sa lumaki ang apoy sa kalang ito napansin ng iba. Ang pamilya Ma ay abala na sa kanilang sariling mga problema. Ngunit balang araw ay tiyak na susuriin ang bagay na ito. King Yu, naghihintay din ng tamang pagkakataon para talakayin ang bagay na ito. Ngayon, sasabihin ko sa Emperatrice na ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang kung gagamitin ng maayos. Kahit na talagang itinuring ng paboritong asawa ang pagtakbo ng king na babae bilang pagtataksil. Ang paboritong asawa ay kusa ng puputulin ang braso nito. Talagang mapanuri si Shuxiao. Ang mga bagay sa gubat, Lola, matagal na akong naninirahan sa malalim na palasyo. Wala akong alam. Aba, maaga nang umalis ang iyong inang reyna. Naalala mo ba kung sino ang nagdulot ng mga bagay na ito? Ikaw ay isang mahalagang prinsesa. Anong mga araw ang iyong pinagdaanan sa mga nakaraang taon? Tandaan mo, tanging ang iyong lola ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Si lola ng emperador, kahit gaano pa katindi ang galit, sa 79 na ulit na ito, naging payak na rin ang lahat. Kahit ang mga salitang ito ng Emperatrice. Narinig ko na rin ito ng 79 na beses. Tanging ang iyong lola ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Bigla akong nakaramdam na ang lahat ay naging walang lasa. Kung gusto mo ang wheelchair na ito, manatili ka na lang dito. Ngunit kahit gaano pa ito kaangkop, isa lamang itong kasangkapan. Kung maganda ang gamit, gamitin mo na. Kung hindi ito magagamit, hindi na ito dapat itira. Sinasabi ng inang reyna, hindi makakalimutan ng aklat ang mga nakaraang pangyayari. Ang iyong lola ay maghahanda ng daan para sa iyo. Sa palasyo, may mga mata ng paboritong babae sa lahat ng dako. Gusto kong manirahan sa Wushanshi ng ilang buwan. Sa araw na darating ang aking ama sa Wushan Temple upang magdasal. Lahat ay natapos na, ngunit ako'y palaging baliw. Ngayon ay nagpunta ako sa Wushanshi. Pakinggan ang mga aral mula sa lawa. Biglang naramdaman na maliwanag ang pandinig at paningin. Ang alaala ng pagyayakap ng aking ama kay Lian 20 habang siya ay pinapagalitan. Lahat ay napakalinaw. Naging maunawain at marunong na siya. Sa Wushan Temple, madalas na may mga disipulo si Shija na dumarating upang sumamba. May mga batang iskolar din na dumating upang magtanong. Mahirap ang aking pinagmulan sa hinaharap. Dapat maging maingat sa pag-aasawa. Hiling ko na sana ay maawa ang aking lola sa emperador. Matanda na ako. Nakatira ako sa Watfo ng 3 buwan. Dumarami ang mga kabataang talento sa mga bisita. Masaya rin akong makasama ang Emperatrice sa isang palabas. Hanggang sa isang araw na nagpaalam sa isang binatilyo. Nang lumingon ako, nakita kong si Shen Wanru ay nakatingin mula sa pader. Bakit ka nandito? Ay nako, hindi ako nakapunta sa tamang oras. Kung alam ko lang na darating siya, hindi na sana ako pumunta. Ikaw, kaakit-akit na magandang masamang babae. Nasa labas ako, handang harapin ang lahat. Nagmamalabis ka habang wala ako. Dito ka na. Nagbigay siya sa akin ng pangako. Siguradong may puwang ako sa kanyang puso. Pero ngayon, napaka nakakahiya naman kung pupunta ako. Nasaan ang hagdang bato ko? Maaari akong magbenta ng isang hagdang bato. Nakalimutan kong ilipat ito ngayon. Sino ang pwedeng sumampal sa akin? Sinasadya ng ate ko na kunin ako. Totoo ba? Talagang gusto kong bigyan siya ng isang sampal. Pero naisip ko na kahit ang aking 36 na taong gulang na pangalawang prinsipe, dapat ay inggitan ng 20 sampal. Pinigilan ko ang sarili ko. Bakit ka narito sa paligid ng Wushansisi? May mahalaga ka bang pakay? Gusto ko ring manatili ng kaunting panahon sa Wushansu. Masyado namang mabigat ang iyong intensyon, Ginoo. Hindi ko mapigilan ang pagbisita sa kapitbahay. Isang sandali ng pangit. Pumunta ka para bisitahin ang kapitbahay. Saan nanggaling ang amoy na ito sa katawan ng ate? Ay, ang baho. May amoy ka sa katawan mo.
的嘴，不该嗅到她的美。刚刚的男子是 Ang lalaking iyon kanina ay anak ng isang opisyal ng kagawaran ng militar. May susi ang aking palasyo na nagdudulot ng pinsala sa kanya. Walang personal na ugnayan. Ang kanyang ina ay ang pangalawang kalihim ng kagawaran ng digmaan na nagpunta sa hangganan para sa isang misyon. Dinala na babae mula sa bayan. Ilang araw na ang nakalipas, muntik na siyang mamatay sa kamay ng kanyang amo. Nailigtas ko ang kanyang ina. Hayaan mo siyang magsulat ng liham sa ngalan ng mga kamag-anak ng kanyang ina. Tulungan mo akong magpadala ng sulat sa hangganan para hanapin ang isang tao. Kaya huwag ka nang makialam sa ibang tao. Naiintindihan ko na, hindi ako makikialam sa mga bagay ng inyong mataas na katungkulan. Kung gusto ng prinsipe, gawin na lang niya. Hindi mo na kailangang mag-alala na ipaliwanag sa akin. Hehe, wala naman akong ipinakitang pagkainggit, di ba? Ate ay kusang nagbigay ng paliwanag sa akin. Baka nahulog na siya sa akin. Nang madaling araw, pinapasok pa niya ako sa loob ng bahay. Nadumihan ang damit. Kung alam ko lang na hindi na ako aakyat sa pader kanina. Wala namang problema dyan. Sapat na iyon. Gusto kong sabihin na talagang sapat ka na. Ngunit hindi ko maihayag. Naririnig ko ang kanyang tinig sa puso. Siya ay hindi talaga ang tunay na Shen Wanlu. Ito na ang huli kong baraha. Hindi ito paliwanag. Nais ko sanang huwag kang magkalat ng chismis sa labas. Hindi ko gagawin iyon, Ge. Hindi ba pwede na mag-isip lang ako sa isip ko? Bata, nagmamalabis ka pa ba? Bakit biglang umubo ang ate? Nagsasaad ka ba sa akin? Sa oras na ito, hindi ko dapat agad maintindihan, di ba? Siyempre, ang aking karakter ay isang mahinhin at dalisay na batang babae. At saka, hindi sapat ang ganda ng makeup ko ngayon. Nakatanggap pa ako ng 2 pintas mula sa matandang ilaw na si Shen Chengxiang. Pwede bang patayin ang ilaw? Kung hindi, hindi na ito magiging maganda kapag nakita ito ng ate. Anong nangyari sa mukha mo? Huwag nang magsalita, lumabas ka na. Haha, kaya kong tumalon sa pader. Bukas ay ipapagawa ko ang pag-install ng bakal na kilin sa pader. Sige na, hindi ko na kayang umakyat. Pero wala namang pakialam. Magbebenta ako ng gulay. Si Ginoong Shen ang humampas sa akin. Gusto niya akong ipakasal sa ikalawang prinsipe. Ayaw ko. Masakit ba, kaya't pinaparusahan niya akong magdasal sa altar. Pinagsasampal na naman ako ng 2 beses. Isang tao ang tumakbo sa bundok sa gitna ng gabi. Baka matakot ka. Bakit ayaw mong magpakasal? Ikaw ang ikalawang prinsipe na inalagaan ng paboritong konsort. Dapat siyang magpakasal sa kanya. At ako sana ang iyong kaaway. Saan ka makakakita ng napakaraming dapat mangyari sa mundo? Hindi ako susunod sa kapalaran. Sasagutin ko ang tadhana. Hindi ba alam ng inyong kataas-taasan? Ano ang nagawa ko para sa inyong kataas-taasan nitong mga nakaraang araw? Alam ko rin naman. Siya ay lihim na nagpadala ng mga salapi, alahas, at mga damit. Inililigay niya sa likod ang taifi na makipagsabuatan sa ilang mga concubine. Gawing katatawanan ng harem ang hangarin ng mayamang konsort. Inayos niya ang pagkakaayos para sa ikalawang prinsipe na lalaki. Mga kahoy na panulat. Pumunta sa Dengdengguan Valley. Ipinapakita ang pagkukunwari ng ikalawang prinsipe. Ano ngayon? Sa pagitan ng ikalawang prinsipe at ng kanyang kamahalan. Pipiliin kita, palaging pipiliin ang iyong kataas-taasan. Patutunayan ko ito sa inyo, mahal na prinsipe. Hindi na kailangan patunayan. Matalino akong maganda, mahilig sa kagandahan at sakim sa kayamanan. Paano akong makakapareha ng isang hangal at karaniwang tao? Ayaw talagang pakasalan ako ng kapatid ko sa kanya. Sige, dadalhin ko na lang. Ang kanyang yaman ay napunta kay ate. Kahit na maging isang ligaw na aso, gusto ko ring patunayan na ako ay pag-aari ng aking kapatid na babae. Sa hinaharap, magkakaroon pa ng ganitong mga bagay. Sige, unahin mo na yan at saka ka na mag-isip ng ibang paraan. Huwag mo nang gawing ganito kamiserable ang sarili mo. Mukhang kawawa. Ay naku, sa totoo lang, hindi na ako ganoon kaawa-awa. Ako ang may hawak ng ranggo ng kanilang lolo. Pinagsasampal ni Shen Cheng ang puwit ng kanyang mga anak hanggang sa mamula. 2 puwit na nakataas ay kayang pantapat sa isang kahon ng inumin. At sa kadala ko ang lahat ng ari-arian nila. Sama-samang lumabas, pinaalis pa ang punong ministro Shen. At ang mga talaan ng pag-recruit ng mga sundalo ng ikalawang prinsipe. Nagsali ng 1,000 kopya. Makalipas ang panahon, mapupuno ito ng mga pahayag sa buong kabisera. Maglagay din ng 1 kopya sa noo ng emperador. Sinabi ni Ginoong Shen na tiyak na may totoong badha sa templo ng Ufosi. Naging ilang buwan ang paglagi ng prinsesang Xiao. Ang reputasyon ay naging mahinahon at marangal. Kahit na itinapon din ako dito. Dahil gumawa siya ng isang mabuting bagay. Naghihintay lang ako na maging masaya siya ng ilang araw pa. Sister, yakap-yakap. Gusto kong umupo sa tabi ng ate ko at matulog ng diretsyo.
Tingnan kung paano pa niya mapapabilis ang pag-alis. Masyado nang malapit ang iyong mataas na kaharian sa dalagang Shen. Kung malaman ng Emperatris, pupunta ka ba sa ina ng Reyna upang ipaalam ito? Mga nakaraang buwan, marami akong ginawa na hindi nakapagpasaya sa Emperatris. Maari mong ipaalam kay inang Reyna ang lahat, Yen. Suyu, niloko ko siya. Ako ay may malawak na ugnayan kay Pangdao. May masamang balak ang puso ko. Hindi ko po kayang gawin iyon. 姑姑， Tia, hindi ka naman pinahahalagahan ng ating lola sa palasyo. Kung hindi, hindi ka sana pinadala rito para humingi ng tawad. Ako ay isang walang silbi. Ngunit kung susunod ka ng tapat sa akin, Hindi kita pababayaan. Dapat lang napaglingkuran ko ang iyong kataas-taasan. Bukod dito, ang prinsipe ay bihasa sa lahat ng sining tulad ng musika, chess, pagsusulat at pagpipinta. Hindi walang silbi ang tao. Kung hindi ako walang silbi, yung mga taong dati ay matatag na pinili ako. Paano mo naman kayang hindi ako pahintulutang mangarap kahit isang beses? Siguro ay nadismaya ka rin sa akin. 殿下，早安。 Gandang umaga, mahal na Ginoo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ate, ikaw ang aking kapayapaan. 米儿， Miel, 儿臣参见父皇。 anak ay bumabati sa aking emperador. 小， Ikaw pala si Shoxiao. 儿臣不能给父皇。 Hindi ko may pagkaloob ang aking pagbati sa aking ama. naway patawarin ako ng aking ama. Mukhang maganda ang iyong kalagayan. Malambing. Si Wanshon ay may katangian na katulad ng iyong ina noong siya ay bata pa. Nananatili ang anak sa Watfo ng ilang buwan. Unti-unting nagiging malinaw at tahimik. Kamakailan lang ay nanaginip pa ako tungkol sa inang Reyna at sa nakatatandang kapatid. Sinabi ng inang Reyna na dapat magsuot ang anak ng kulay asul na maputla dahil siya'y bata pa. Kaya't araw-araw akong nagsusuot ng damit na kulay maputlang asul. Nais kong mapasaya ang aking ina. Kailangan kong magsuot ng kulay na ito ng mas madalas. Naiintindihan ko na. Hindi ko naman talaga gustong nakaligtaan ng ama kong emperador ang mga paghihigpit ng Reyna sa'yo. Maghintay na makabalik sa palasyo at kumalma. Bibigyan kita ng 1,000 piraso ng asul na damit at mga ginto at pilak na alahas. Itinuro ng aking lola ang prinsipe. Kailangan kong mag-alala para sa aking ama. Huwag maging magarbo at mag-aksaya. Kung nais din ng ama na mapasaya ang inang Reyna, kaya't mas mabuting lumabas ng palasyo at makipag-ugnayan sa kalikasan. Sinabi ng inang Reyna na madalas naroroon ang ama sa palasyo. Hindi siya makapasok sa panaginip ng kanyang ama. Nalaman kong iniisip din ako ni Miner. Alam ko na nauunawaan niya ang aking pinagdaraanan. 父亲，儿臣 Ama, nais ng anak na manatili sa templo. Sa ilalim ng puno ng panalangin para sa iyo at sa emperatriz na lola. Tanging sa pagbabalik sa palasyo ko lamang maibabalik ng mas mabuti ang iyong mga nawala. Ang anak na ito ay natatakot na kapag nawala ang kapangyarihan ng Bodha, siya ay muling magiging walang direksyon. Sige, magtayo na lang tayo ng isang palasyo para sa prinsesa sa tabi. Tito, natatawa ako, ang galing mo na. Gaano katagal ka makakapagmalaki sa sarili mo? Baka hindi pa nga matandaan ng emperador ang pangalan mo. Walang anuman kung hindi matandaan ng emperador na ang pangalan ko ay Shoxiao. Naalala niya ang bawat ngiti at ekspresyon ni Miner. At ako ang kanilang anak na babae. Katulad ng kay Miner. Ito ang talagang mahalaga. Ano ang silbi ng galit ko sa aking lola? Mabuti pa, matatag pa ang iyong katawan. May oras para dito. Hindi nakukuha ng isang masunurin mula sa mga walang silbing prinsipe. Hindi ba talagang nais mong iparangal ng ikalawang prinsipe bilang emperatris? Wala kang angkan. Gusto rin ng iyong lola na makatulong sa iyo. Walang anuman, huwag kayong mag-alala. 殿下今日这身打 Ang 扮 kasuotan ng inyong kataas-taasan ngayon ay talagang kakaiba. Hindi maganda. 好看的。 Mas maganda kung hindi ka magalang prinsipe. 人人都说我笑起来 Sinasabi ng lahat na napakaganda ng aking ngiti. Bakit mo nais na hindi ako ngumiti? Dahil ang prinsipe ngayon ay nagpipilit ng ngumiti. Hindi na ito mukhang ngiti ng isang prinsipe. Sana ang ngiti ng prinsipe ay mula sa puso at totoo. Hindi nakakaawa kapag tinitingnan. Hindi ko na kayang pigilin ang isang putok para paliparin ang matandang mangkukulam at ang malagkit na lalaki. Sino ang may lakas na hamakin ang nakatatandang kapatid sa ngiti at suntok? Kaliwa at kanang suntok. Sweep kick at spinning kick. Ayos lang, mas maganda talagang umiti ng ganyan ang prinsipe. Talagang gusto kong makita ang ngiti ng prinsipe na ganito habang buhay. 99号， Siyam, hindi tayo magkakaroon ng habang buhay. 皇帝很快就在卧室 Agad na nagtayo ang emperador ng palasyo para sa prinsesa sa Wushenshu. Si Shen Wanru ay namumuhay ng masaya at malaya sa Wushenshu. Sa
kabisera, ang mga kabayo ay nag-aabang sa ikalawang prinsipe upang masilungan siya sa ulan. Nagsasagawa ng labanan laban sa ibang mga puwersa na labis na nahihirapan. Nakatulong din ako sa lihim na pagsuporta sa ika-6 na prinsipe sa hindi nagtagal. Nakakuha ng malaking tagumpay sa hangganan. Tinawag ng emperador ang mga nagtagumpay na ministro upang magpahayag. Si General Lu ay umiiyak sa harap ng lahat sa salo-salo. Sapat na humiling ng kapatawaran mula sa emperador. Naiyak ang emperador at nag-utos na muling suriin ang lumang kaso. Tinutukso ni General Lu ang lumang kaso ng pamilya Ma. Habang mas mahigpit ang pagsisiyasat, lalong tumitindi ang galit. Alam ng paboritong asawa na si General Lu ang tungkol sa pagbabalik ni Zuguo sa kanyang ninuno. Hindi mawawala ang aking hawakan. Dumarating ang mga mamamatay tao ng sunod-sunod. Hindi lang ako basta nabubuhay ng maayos. Ipinakita pa ang ebidensya ng pagbili ng paboritong consort sa harap ng emperador. Ngayon, iba na ang sitwasyon kumpara sa nakaraan. Ako ang paboritong anak ng emperador. Nawala ng pabor at kapangyarihan ang paboritong asawang babae. Mabilis siyang naalis sa posisyon bilang paboritong consort. Ikinulong sa templo ng emperatrice upang magmuni-muni at magbayad ng kasalanan. Sa gitna ng kagipitan, nagpa siya siguro man na ipasok si Shen Wanru sa palasyo. Dumating si punong ministro Shen sa wat ng nakatagong bodha para manghuli. Ng mga monghing karaniwang mapagkumbaba at may ngiti. Napuno ng mga pasa ang kanyang ulo. Ang partido ng ikalawang prinsipe ay nanganganib na bumagsak. Nais ng dalawang pamilya, si Shen at Ma, na umiwas sa init ng sitwasyon upang makabawi muli. Ngunit sa isang gabi lamang, ang kabisera ay puno ng mga anunsyo mula sa dalawang pamilya na nagbebenta ng mga posisyon sa gobyerno. Pinaamo ng ikalawang prinsipe ang kanyang mga pribadong sundalo. Mga ebidensya ng balak na magrebelde. Nang ang emperador ay pumunta sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod. Kinabukasan, pagdilat ng mata, may nakadikit na ebidensya sa kanyang noo. Nagalit si Longyan. Nawala ang buong grupo ng ikalawang prinsipe sa isang gabi. Lahat ay nahulog na sa tamang lugar. At kahit gaano pa karaming beses ito maulit, lahat ay pamilyar na wakas. Bigla akong nakaramdam. Napakawalang lasa ng lahat ng ito. Kaya't isang malaking apoy ang sumunog sa aklatan ng prinsesa ng paaralan. Walang natirang buto ang prinsesa ng paaralan. Sumakay ako sa barko patungo sa mga engkanto. Pakiusap, prinsesa, magpahinga ka. Si Ginoo Min ay ang aking tagapagligtas. Gusto ni Suyo na palaging samahan ang prinsesa. Gusto ng reyna na ipakasal ako sa ika-6 na prinsipe. Pinaalis ako ng tatay ko sa gitna ng gabi. Wala rin akong mapupuntahan. Sumama na lang ako kay Sanyang sa inyong barko. Nagsasalita ka. Wala akong masabing anuman sa kanyang kamahalan. Wala kang masabi. Ang iyong puso ay sagrado. Parang 500 bibi na sabay-sabay na umaawit ng walang tigil. Napakalakas ng tunog. Sige, bumaba ka na sa barko. Ayoko ngang makipag-usap sa'yo. Nakangiti sa gabi. Alam mo ba kung gaano ako katagal naghukay sa prinsesa? Iniwan mo akong nag-iisa at umalis. Nahirapan akong hanapin ka. Gusto mo pa akong paalisin. Wala ka talagang pakialam sa akin. Ayaw mo na sa akin. Sinasaktan ko ang mundong ito ng mga asong ito. 1 suntok, 2 suntok, 3 suntok, 4 na suntok, 5 suntok. Si papataas, si papababa. Talagang isang maliit na hangal ang kaliwang uppercut at kanang uppercut. Kung hindi dahil sa tibok ng puso, hindi ako tatakas. Hindi ako pupunta sa mga espiritu para hanapin ang anino ng isang matagal ng kaibigan. Ngunit wala akong paraan para sabihin ito sa kanya. Ano ang maaari kong sabihin sa kanya? Hindi siya kabilang sa aking buhay. Siya ay isa lamang sa 99 na mga babaeng naglakbay sa ibang mundo. Ang tunay na Shen Wanru ay para sa aking buhay. Siya ang liwanag. Ako ay anino. Nais kong maghangad sa mahabang pag-ulit. Sa wakas, magkakaroon ako ng pagkakataong muling makasama si Shen Wanru. Ngunit kahiyahiyang umasa sa numero 99. Nagtaksil ako kay Shen Wanru. Nagmamalaki pa ring pag-isahin sila bilang iisang tao. Ito ay isang pagtataksil sa dalawang damdamin. Ayaw kong makita siya. Ngunit kailangan kong pagmasdan siya. Tanging sa pakikinig sa kanyang tinig ang makakabuwal sa akin. Maaari ko lamang putulin ang aking mga ilusyon. Si Shen Wanru ay isang anak ng mayamang pamilya na pinalaki mula pagkabata. Hindi kailanman magiging katulad niya na may isang mukha, ngunit ibang puso. Bagamat ganito siya, cute pa rin siya. Sandali, Yeshoxiang. Hindi mo na dapat isipin pa. Wala kang dahilan para sumama. Bumaba na lang tayo sa barko. Wala na kaming bahay at wala ng pera para sumakay ng barko, papuntang Jinling para maglibang. Dati, nagbigay ako sa prinsesa ng napakaraming salaping papel. Baka hindi kayang iwanan ng prinsesa ang isang tao. Haha, sinungaling lang ako, marami akong pera. Sabi mo, hindi mo ako kayang iwan. Ibibigay ko na lang sa'yo ang kalahati. Natutuhan ko ng maging matalino, hindi ko na ibibigay sa iyo ang lahat. Sige na, wala namang silbi sa akin ang ganun karaming pera.
Mag-iwan ng 2 gintong pulseras para sa itsura, ang iba ay itatabi ko. Sabi mo nga, 多你一个船不 isang 会沉 tao ka lang, hindi lulubog ang 我真 bangka. 是谢谢公主啊！ Talagang nagpapasalamat ako sa prinsesa. 叔笑，真有 Tama ka, Tito Ye, talagang may talento ka. Hintayin mo ako. Bumalik ako sa bayan namin para magtanim ng kamote. Tahimik na nag-aararo at nag-ukit ng daan hanggang sa ilalim ng iyong kama. Bakit kailangan ng dalaga na pumunta sa Jinling? Magandang tanawin ang Jinling. Jinling. Ito ay isang lihim na para sa akin at sa tunay na Shen Wanru. Si Shen Wanru ay hindi tunay na anak ng Shen pamilya. Sa panahon ng produksyon ng Shenmue, tinatakasan ang paghabol ng mga kaaway ng ama ni Shen. Siya ay tumakas hanggang Jinling. Natakot ang babae na baka mapahamak ang anak ng amo. Tahimik na pinagsama ito sa isang halos. Kasabay na ipinanganak na sanggol na babae. Palitan. Sa huli, nawalay ang katulong at ang Diyosa. Pagkalipas ng 8 taon, siya ay nakabalik sa tahanan ng Diyos at isinasalaysay ang katotohanan. Si Shen Wanru bilang peking anak na babae, lumaki sa ilalim ng marangyang yaman at paggalang. Ang tunay na anak na babae ng Shen ay matagal nang nawala. Mag-asawang nawala ng anak na babae. Ibalik ang lahat ng galit kay Shen Wanru ng natural. Alam din ni Ginoong Shen na hindi siya si Shen Shinu. Maingat siyang hinubog upang maging tanyag na dalaga sa kabisera. Ngunit naging isang piraso siya sa kamay ng ginang ng mga maharlika. Piraso sa laro. Nagpa siya si Shen Wanru na iligtas ang sarili. Sabi niya ang ikalawang prinsipe ay mapaghanga at mayabang. Hindi mapagkakatiwalaan ang pag-ibig. Sinasabi niyang ang mahal na ginang ay sakim at malupit. Hindi totoo ang mga pangako. Ngunit, siya ay bumagsak sa akin, ang kapansanan na prinsesa. Natalo siya. Para sa akin ay nagbuwis ng buhay. Sa katunayan, hanggang sa kamatayan, wala rin tayong ibinigay na parusa sa isa't isa. Siya ay masyadong marunong sa mabuti at masama. Ako'y labis na malamig at nag-iisa. Hindi kami lahat kayang ipahayag ang aming sarili ng normal. Taong may damdamin. Hindi tayo katulad ng 99. Bakit ka nandito, Espiritu? Naalala ko na hindi mo gusto ang lugar na ito dati. 无处可去， Walang mapuntahan. Wala nang ibang mapupuntahan kundi sa lumang bahay sa Jinling. Paano niya nalaman na si Shen Wanru ay taga Jinling? Nga, sinabi rin niya na kunin ang ranggo ng kanilang lolo. Ang unang 78 na babaeng naglakbay sa ibang mundo ay ganap na mga piniling bida. Hindi nila alam na si Shen Wanru ay isang peking prinsesa. Hindi taga Jincheng kundi taga Jinling. 你过来， Shen Wanru, lumapit ka. Haha, hindi mo na kayang pigilin, di ba? Hindi ako ganoon kadaling mapapapayag. Kung may kaya ka, yakapin mo ako. Shen Wanru. Yakapin mo ako. Ipahayag ang nakaraan. Sang-ayon sa isang paglalakbay. Nawala ang apoy ng digmaan. 申万柔， Malugod na tinatanggap ka sa bahay, Wang Ru. 我是天选女主系统， Ako ang sistemang napiling pangunahing tauhan. Siyang nasisiyahan ang sistema sa bagong may-ari. Siya ay matalino at maganda. May puso sa pagmamadali at may mga paraan. Walang awa sa mga babae, mas walang awa sa mga lalaki. Mga dalagang may pinag-aralan. Mayroon pang isang magandang pangalan na tinatawag na Shen Wanru. 申万柔 Haha, si Shen Wanru ay nasisiyahan din kay Bento. Mahinang tinig na nagtanong ng maraming alituntunin. Ang buong bagay ay sinabi ng medyo nalilito. Tapos napansin na parang medyo marami ang nasabi. At pagkatapos ay bibigyan ang host ng bagong starter pack. Isang tiyak na pakete ay para sa pag-iingat ng alaala. Ang isa pang regalo ay ang pagpili ng golden finger. Ang walang isip na sining ay maganda. Hindi maganda ang reverse mind reading technique. Madaling mangyari ang masama. Sinasabi ng guro na kilala ang tao sa kanyang anyo, ngunit hindi sa kanyang puso. Hindi ko rin malaman kung madilim ba ang puso niya. Kung hindi mo matukoy ang totoo sa hindi, ituring mo na lang lahat na hindi totoo. Palaging mahirap para sa akin na ipakita ang aking tunay na damdamin kay Shuxiao. Sige, ibibigay ko ang aking taos pusong damdamin. Hayaan mong malaman ni Shuxiao ang aking iniisip. Ay naku, gusto kong subukan ang reverse mind reading technique. Ano kaya ang pakiramdam ng personal na pagbonding, alam mo ba? Ito ang unang pagkakataon kong makatagpo ng sistema, pero nandyan ka. Hindi ako magkakaroon ng problema, tama ba? 本董就是在宿主一声声的夸 Ang balde na ito ay talagang pinuri ng host. Nakalabas na walang kaalaman ang reverse mind reading technique. Talagang kahanga-hanga ang sistema. Ang sistema ang pinakamaganda. Kailangan nang ihanda ng may-ari ang pagkakabin. Click ang paggamit ng 2 pakete upang i-bind ang kaluluwa. Mag-ingat na huwag magkamali ng pagbonding sa tao. At pagkatapos ay, nakatitig ang aking mga mata sa host na may banayad ng ngiti. Ibinigay ang reverse mind reading technique sa sarili.
At mananatili pa ang alaala na nakabind sa maling tao. Ibinigay sa masamang babae na tauhan. Ang huling kontrabida ay si Jesus na nakangiti. Talagang totoo ito noon. Gusto niyang kunin ang kanyang mga tauhan at tumakas na lang ng diretsyo. Ngunit ang host ay may magandang saloobin sa pagtanggap ng pagkakamali. Pinatawad siya ng aming makapangyarihang leader. Pasensya na, pasensya na. Alam mo namang ako ay tao mula sa sinaunang panahon. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kaluluwa at katawan. Hindi ko pa kilala ang mga simpleng karakter. Ito ang aking problema na hindi ko na ipaliwanag ng maayos sa host. Ngunit ang walang gintong daliri ay ikaw ang nagdurusa. Limitado ang tulong ng sistema. Walang anuman, ako na lang ang gagawa at tatanggap ng lahat. Sa simula, talagang nahirapan si Shen Wanlu. Buti na lang mataas ang kalidad ng kanyang pagkatao. Mabilis din ang paraan ng pagpasok sa laro. Pagpasok niya sa maliit na mundo, agad siyang tumutok sa paksa. Pinalakas ang kanyang karera. Nang bumaba ang kanyang antas, nakakuha siya ng bagong kapangyarihan. Ang kanyang progreso sa mga misyon ay talagang napakabilis. Ngunit ang pagpapanatili ng alaala ay batayan. Walang ibang paraan para makuha ang starter pa. Kaya't si Shen Wanlu ay mawawala ng alaala sa bawat mundo na kanyang papasukin. Minsan na lang akong nagpapakilala sa sarili ko. Nag-aalala na nakatingin kay Shen Wanlu. Lahat ay nakasalalay sa likas na instinct at sa anyo ng gintong daliri. Tanging sa tuwing bumabalik sa espasyo ng sistema, nagkaroon siya ng maikling oras upang suriin muli. Pagsisikap, ipinapasok ang mga kasanayan sa kaligtasan sa kanyang likas na ugali. Lumalakas ang kanyang antas, pero hindi pa sapat. Siyempre, ang kanyang hangarin ay gawing isang masamang babae ang isang masamang tauhan. Naging pangunahing tauhan ang pinakamalupit na kontrabida. Sumuko ka na, host. Gawing pangunahing tauhan ang pinakamalaking kontrabida. Ito ay imposibleng mangyari. Pinagsabihan siya ng ating bida. Naitapon din siya nito. Ngunit matalino si Bentong. Nang makadaan sa ilang mundo, naintindihan niya. Sadyang mali ang pagkakabuhol ng host sa regalo. Sa huling pagkakataon na naglakbay ako sa maliit na mundo, sabi niya sa akin, sapat na para kay Uncle Yen na ang aking pangunahing tauhan. At ang host ay nasa malawak na mundo. Nakita ang mundo na angkop para sa kanya at kay Jesus na puno ng ngiti. Ang mundong iyon ay may pinakamagandang kondisyon sa medisina. Ang mundo ng kapayapaan ay tumatanggap ng bawat uri ng pag-ibig. Naglo-load ang mundo. Pangwakas na kontrabida na masamang babae. Nakabind ang maliit na mundo ng ngiti ni Jesus.